itatanong ko po tungkol sa hindi mo ba masama makinig sa ibang halimbawa, hindi mo naman, yung gusto ko lang mangyari, gusto ko rin alamin kung tama pa ang pagkaturuan nila o sa akin. Opo. Maganda po yun dahil di ba sinasabi, tinuturo po maging magmasid, mag-aral po, magsaliksik. Yung po tinuturo natin. Wala pong masama na kayo ay makinig sa ibang kaaralan. Okay. At doon po niyo nakikita ang pagkakaiba-iba ng mga katuruan. Kayo po, kadalasan lamang po, kapag ka ikaw ay mahina, gaya sinabi ko, wala kang ugat, at ikaw ay naaralan ng mabulaklak, gaya pinakita ko po, ilang mga dahilan kung bakit ang ilang mga Kristiyano ay nandadami, dahil kapag mahina ang iyong pananampalataya at wala ka pang sapat na kaalaman upang alamin yung tinuturo sa iyo, mapaliwanagan ka na maayos, maaaring ito ang iyong ika-piso. Ngunit kung alam mo na kung ano yung tinuturong totoo at ang sinasabi ng tao, ikaw ay dapat maging matalino sa paghahangad. Opo. Kasi talaga pong kailangan nyo kung gusto nyo lumago sa salita. Kasi may nagsasabi, iisa lang ang Diyos. Lahat naman ang religion ay iisa ang pinakalangan. Ang pagkakaiba po ang katuruan. Yung pagkilos. Katuruan po kung paanong gagawin, sasambahin, ikilalanin ang Panginoon ayon sa kanyang kautusan, hindi sa ayon sa kautusan ng tao po. Kasi ang karamihan po ngayon, para mainggan niya kayo, gagamit po ng ilang mga paraan para makaakit. Halimbawa na nga lang po, bakit tayo ay hindi gumagamit ng mechanical instrument? Pero sinasabi nila, mayroon daw pong pagtuturo noon, ngunit yan po ay hindi nasusulat directly na kailangan sa pagsamba ay gagamit ka ng mechanical instrument. Ang tinuturo sa atin sa mechanical instrument, yung iyong puso. Okay? Buka na iyong bibig na siyang gagamitin mo sa pag-awit para sa Panginoon. Kaya po, may mga katuruan, bautismo, bakit po yung tinuturo natin paulit-ulit na kailangan ng bautismo? Nasa Bible po yan. Yung iba po, hindi nagtuturo ng ganon dahil mas madaling pumasok sa daan ng maluwag na kung saan mga walang restrictions, madali po sa kanila yung mga walang bawal, kaya po madali sila dumami. Dahil yung kanilang pananampalatayang tinuturo ay simple, mabilis. Dahil yan po ay turo ng tao. Kaya po tayo dapat maging mag-ingat. Tama naman nga ang tayo. Kasi, katulad ko, wala tayong congregation sa Germany. Ngayon, kailangan pumasok ako sa akin. Iba po yung Iba. Kaya ako yung tumigil. Sa Katoliko, pumasok ako. Iba rin. Sa Lutherianes, ano rin ako. Para lang ako may pag-linggo. Iba ang aral nila. Kung alam mo ang aral dito, maaano mo ang diferensya. Opo, pakikulagan at alam mo na yung totoo, ay hindi mo tatanggapin ang ibang aral na may turo ng tao. Kaya, mas mabuti pa. Magbasa ka na lamang yung Or makipag-associate ka sa mga. At tulad Opo, napakahirap din sa buhay ng Kristiyano. wala silang wala silang anong tawag dito. Wala pong mga Santa Cena. Napakahalaga ng Santa Cena sa pagsamba natin. Oo. Kaya po yung mga Pagkat pa sila. nakakaramdam kayo parang may kulang kapag kayo ay hindi nakakapag-Santa Cena, mararamdaman niyo po may kulang. Dahil ito po ay bahagi, pag-aalala sa Panginoon. Kaya kapag hindi ka nakadalo, hindi mo inalala ang Panginoon, although nasa isip mo, but the essence of worship lies on the important part of our congregation. Okay po, at sunog ng oras natin, baka mo
Meron pa ako brad sa Catholic. Bakit ang father lang ang uminom ng patas ng ubas? Yun po ay kanilang activities, pagan At activities. ang mga membro natin nga lang ng siya lang. Kaya nga po doon mo makikita na Mali. ang mali ng pagtuturo. Dahil kasi po, sinabi, alalahanin mo ang Panginoon eh. Oo, so kung siya lang ang gagawa, kakain ng tinapay at alak, iinom ng alak, hindi siya lang po ang umaalala. Tapos sa atin, hindi pa yung tamang unleavened bread. Ang otsa po ay may ibang sangkap. May ibang sangkap o process ang ostya. Hindi po yan unleavened bread. Kaya po, hindi natin ginagamit yan. Makikita niyo po yung difference ng mga pagtuturo na hinahaluan ng tao upang madaling makaakit ng tao. So, kung wala na po, tayo po'y magpapatuloy sa gawain. At bilang nais ko pa rin pong pasalamatan ang partisipasyon ng English Church sa naging successful na ginawa nating Vacation Bible School po. Kaya lang mga inaasahan ko na ilan po ay hindi nakabahagi. Sana sa susunod, ihilahin ko na pati ang nanay, ang ate, lahat na po. Para lahat, no exemption. Pagkatapos ng mag-ano tayo ng ating Thanksgiving. Sa Thanksgiving po. Kailan po ngayon, Sister? Second week, second Sunday po, no? Tingnan natin po ano ang mga Okay, yung po binabalak natin Thanksgiving. Hindi po masama ang Thanksgiving. Yung po tira-tira niyo sa New Year. Pwede po yung galit. I-present niyo po. Pwede natin i-share dito. Second week po ng January. Tayo po ay magsasama-sama rito at tayo po ay magsisharing ng blessing natin na ginagawa naman po ng ating mga dati na natin ginagawa. At ito po'y pasalamat. Hindi bahagi ng labas po ito ng ano, yung bonding natin bilang mga Bispo. Nawala ang mga kabataan. magdadala. Ay, sa GC na lang po, Sister. Pwede namin po, may GC tayo. Pwede po natin yung ilagay doon ko, yung pledge para hindi pare-pareho. Ako po ay sermon na lang. Ako po pledge ko sermon. Next week hindi ko alam kung nandyan pa lahat. Opo, pag ano. Diba? Kaya, Pwede rin next week po kung ano yung pwede pwede natin. rin next week. May sakit si pwede na isang Si Sister Days. Okay, sama natin sa panalangin. Sino man nanalangin? Si kapatid na Daisy, may sakit po. yun. Sino po ang may mga, may mga naisisama sa panalangin? Nakapatiran natin. God, ikaw daw ang closing prayer. Pwede sa closing prayer. Sino ba? Sige po, sama natin. At salamat din sa mga kabataan na nagagamit po natin sa servisyo natin dito. Okay, salamat po. Magandang umaga. Okay, let's all sing page number 361. Okay, pangunahan po tayo kapatid na Bo. 361 po. Iangat po natin at ibigay ang papuri sa ating Panginoon